Sa panahon ngayon, marami na ang mga tinatawag nating memes. Ito yung mga nag-viral sa Facebook ng mga pictures na madalas pinagtatawanan lang natin eh. Now, this is my side. Listen, look, and listen, and learn. Pero sa totoo lang, parang imposible eh. Tingnan mo, ito yung isang example ng meme. Imposible, di ba? Kaya nandito tayo sa Jollibee! So basically, nandito ako sa Jollibee para i-recreate tong photo na to and hopefully gumastos ako ng konti lang siguro. Bahala na. Tingnan natin. Magsimula muna tayo sa pangunang picture. Hindi ko rin alam kung totoo ba to o hindi, pero sino ba mag-order ng ganyang karaming fries? Mukha silang tropang ng trip sa isang fast food restaurant. Sinubukan namin pa simple maghanap ng pwesto. Pahaba kasi dapat yung setup, kaya sakto lang yung naupuan namin. Ito guys, yung magsisilbing ano natin. Gog, yung ganda nito, tol, na-imagine ko na. Ayun oh. Pwede, gagi. Tinanong na rin namin kung may french fries ba sila kasi marami-rami ata yung kailangan bilhin. Literal na marami. Baka wala silang stock. Baka wala silang stock. Hindi pwede. Kakayanin nila yan. Tama nga naman, may chance pa rin na baka wala silang fries. Pero naniniwala talaga ako sa picture na to, kaya pinalahan ko na agad. Kaso sobrang unexpected. Nakasmile na ako at lahat. Biglang naririnig-rinig ko sa pila na parang wala na daw silang fries. Walang fries? Wala daw fries, idol. Hindi nga. Walang fries. Mukhang di ata sigurado si kuya, kaya lumapit na ako para malaman kung totoo ba yung balita. Wala pong price Wala. na available eh. Wala pa sa ngayon. Opo. Wala kang deliver. No choice, naghanap kami agad ng panibagong Jollibee. Madami ba tayo stock ng fries? Okay lang ba tulungan niyo kami mag-take out sakali? Ganyan kadami ba? Nakahanap nga kami ng pwesto pero naabutan naming inuupuan ng mga batang mukhang galing pa sa basketball. Noong una naisipan ko talagang hintayin pa sila matapos, pero tumagal-tagal habang tinitingnan ko silang kumakain, bigla akong naisip to. Ah, okay. Kasama ko yung mga bata. Pwede tolo. Sige. Gusto niyo ng fries? Gusto niyo fries? Maraming fries. Picture tayo. Ay, hindi, konti lang. Basta hintayin niyo dito. Fries. Dumiretso agad ako sa counter para i-explain yung picture at ma-estimate kung ilang tray yung fries na kakailanganin. Alam nyo, nagulat ako sa resulta kasi nasaktan ako sa presyo. Sa base sa computation, 6 sa isang tray. Ang total is 5,400. Yup, 5,000 pesos worth of french fries para magawa tong impossible picture na to. Okay, kids. Tingnan nyo. Ito yung gagayan natin picture, ha? Makikinig mabuti. Isang picture lang to. Ganito yung gagayahan natin, okay? Papadala ko na dito, ha? Okay. Pwede mag-uwi ng buong tray. 5 minutes lang, 5 minutes. Naisip. Mukhang ready naman na kami lahat kaya sinimulan na namin kumuha ng maraming pictures. Stolen, ha? Hindi kumain, Rafael. Papress daw. Graduation picture. Kayo na siguro humusga kung nagawa namin, pero feel ko naman nagawa namin yung picture, di ba? Magte-take out ba kayo? Yes. Take out. Go na. Tara, take out tayo. Mag-take out tayo. Peace tayo. Ano gagawin mo? Pamigay ko sa mga nagugutom. French fries. Ano yung pangalawa natin gagawin? Ito yung gagawin namin pangalawa, guys. Ito na yung pangalawang picture. Napaka-interesting nito kasi 1 in a million lang yung chance na makakita ka ng motor na may dala-dalang ganyang kalaking salamin tapos mapicture mo yung sarili mo ng ganyan. Napaka-imposible. Kaya naghanap na kami ng mabibilan naming salamin. O ano tol? 3,000 kuya. Baka pwedeng 1,500 na lang po yan. Kuya, 4K? Kala talaga namin itong picture na to mabilis lang gawan ng paraan kasi salamin lang naman yung kulang at motor. Pero sa kada lugar na napupuntahan namin, parang palayo na kami ng palayo sa kung ano talaga yung hinahanap namin. Dumating na nga sa point na kinonsider ko na tanggalin yung salamin namin sa bahay para lang magawa tong picture na to. Ito na. Nasa bahay lang pala, gagi. Paano natin tatanggalin? Pero syempre hindi ko ginawa yun. Last resort, tumawag ako sa isang kaibigan na may kakilalang paggawaan at in-explain sa akin na customize talaga yung kailangan ko kapag gusto ko magawa tong salamin na to. Mahirap lagyan ng frame yun. Isip ko kasi Sport, yung 4x8 masyadong malaki. Kano kayo magagastos natin dito, no? Sila yung kukuha ng mirror. Apo. Ayan, Magkano po kaya yan?
Discount. Marami po kaming pinuntahan na salaminan pero hindi nila kayang gumawa ng ganyan. 2,000 pesos na yung dagdag sa ano natin. Si Kuya Ramir ng RGT ang tumali ng salamin para mabilis. Halatang veterano nga sa ginagawa niya eh. So, for us, the waiting game begins. Hindi na namin naabutan yung araw pero at least meron na kaming tamang salamin. Try na muna natin, parang sabihin natin nasa motor ako, no? O, kung yari, ako yung nasa motor, tapos ako yung nasa likod. Siyempre, maangat pa yan eh. O, tingnan mo, testing. Sir Ramir, testing. Ayun oh, kita eh. Tayo kasi kaya medyo Ayun oh. Ayun oh. Ngayon na ang araw na susubukan natin gawin ang impossible picture number 2. May salamin na tayo ngayon kaya dapat magawa na to. Nagdagdag rin ako ng team member na subscriber rin na tutulong. Si Carl. Importante yung role niya dito kasi siya yung maghahawak ng salamin. Kaya Carl, isa kang alamat. Naganda mo na ang team. Kasama ko dito si Gabo, si Romeo, si Vincent, tsaka si RJ na kinuha pa namin sa kabilang shop para lang magawa namin tong picture. Sinigurado naming maayos muna lahat para pag nagsimula na, wala nang balikan. Video muna, video. Game. 1, 2, 3, go. Game, yan. Hi ka, Kuya RJ. Yan, hi kayo, friend. Ready na si Carl, ready na ako, ready na lahat. Gusto ko lang ipaalala sa lahat ng nanonood na huwag gayahin tong ginagawa ko. Mga lisensyadong professional lang na bonak yung pwede gumawa nito. Kaya without further ado, gawin na natin yung impossible picture number 2. Let's go, guys. Wait lang, bagalan nyo lang, Gabo. Bagalan nyo lang. Oh, pre. Ito na. Number 2. Picture number 2. Para sa inyo to, guys. Subscribe. Ito na. Ready na. In 3, 2, 1. Angat mo na, pre. Angat mo na. Yan. Gogi. Konti pa. Okay na. What the heck? Nagawa natin. Wait lang. Alam mo sabi mo? all goods. Buwang po ako. Kakaibang experience yun, tol. Grabe yun. Ito yung mga naging resulta ng hirap namin. This is impossible picture number 3. Alam ko, bakit may noodles sa motor? Well, isa rin sa dahilan kung bakit nandito si Carl kasi siya talaga yung nag-volunteer sa motor niya para dito. Tinanong ko naman sa expert kung posible ba to, syempre. Ito gagawin na. Ganyan po. Tatanggal mo yung speedometer, yung cover. Pang pansit canton lang po talaga. Kaya ito nga, ayan o. Ayan po. Okay na. Tatanggalin ko lang na ganyan. Mukhang dismayado si kuya sa binigay na trabaho sa kanya. Well, gets ko naman. Paggawa ba naman sa ito, di ba? Pero, posible daw. Kailangan lang nilang baklasin ng konti yung motor ni Carl. Totoo lang, dati po akong vlogger. Nawala yung confidence ko Oo. sa vlogging. Oo. Iniwan ko ng 4 years yung channel ko. So, Ano ba channel mo, pare? Badong TV. 10 to 15 minutes later, tiningnan ko ulit yung motor. Nagulat ako kasi ang bilis. Parang pwede na ata to. Ang bilis. Parang ano lang yun, 10 minutes ah. Pag-ano natin? Di. Ready na yung motor, kulang na lang yung noodles. Pero yung noodles na yung pinakamadaling parte, Korean pa. Sobrang excited ko na sinubukan ko agad maglagay ng noodles para malaman kung ano ba talaga magiging itsura kung may noodles na. Grabe, lupit natin, tol. Ginagawa talaga natin. Sineryoso natin yung imposibleng picture na yun. Mukha talaga siyang nasa picture. Kamusta? Motor mo? Solid. Okay oh. Unique. Okay oh. Okay. At dahil ready na nga lahat ng mga kailangan namin, eto na, sinubukan na namin. Go, angas! Oh shit! Holy moly! Gagi ang angas, boy! Sheesh! Oh my, angas! Game! Sige! Dali! Game! Oops! Okay, tapos na yung picture. Ano na, kain na. Killing spree. So yun, titikman na natin to. Ano to? Times 2 spicy. Bigla na naman yung energy mo. Anghang. Joke lang, malamig. Parang naging Koreano ako bigla eh. Saranghe. Para sa fourth impossible picture, mabilis lang naman.
Paano kaya ako gagawa ng magic man na may apoy sa kamay na nakikipaglaban sa isang retired na samurai sa gitna ng gubat? Inuna ko muna yung espada ng retired na samurai. Nakahanap ako ng mga legit na espada sa marketplace, pero since na low budget lang tayo, yung kahoy lang yung kinuha ko. Importante may espada lang naman na hawak eh. Sunod naman yung materyales sa apoy na hawak ni tatay. Para dito, naisip namin bumili ng makapal na lubid, maninipis na panyo, tsaka gas. Ang tanong, paano ba gawin tong impossible picture number 4? Nagkaroon ako ng idea nung nakita ko tong picture ni Pablo Picasso, isang famous na artist. Light painting pala tawag dito. At ang sekreto pala sa ginagawa niya ay nanggagaling sa paggamit ng camera. So ang ginawa ko, nanood muna ako ng mga tutorials para ma-practice kung paano ba talaga gawin to. Pre, nagawatan natin. Okay na, tol. Papatayin ko. Tama na siya, tol. Di ba? Oh, Ayun o, nakaikot. ayun na. Para sa impossible picture number 4, kailangan talaga gabi at magubat yung lugar. Sinubukan namin maghanap sa Rizal, magubat na lugar. Habang sumisipat sa daan, may natsyempohan kaming free spot. Binabaan namin kaso ang daming aso. Gago, may mga aso, tol. Pero ang alam ko, sa oras na to, baka hindi na kami makahanap ng perfect spot. Kaya sinugal na namin mag-setup agad. Mukhang wala namang magagalit, kaya minadali na namin. Malaki yung pinagkaiba na itong experience sa paggawa ng picture na to compare sa mga nauna naming nagawa. Kasi nahirapan talaga kami. Game, anong take na natin to? Maraming takes. Paulit-ulit na naming hindi matama yung shot. Pinaltos na yung daliri ko sa kakaikot ng lubid, tsaka mahirap rin sa naghahawak ng spada. Pre, tinatamaan siya ng gasolina, boy. As in literal, parang umiwisik. Sa huli, I believe we tried our best. Ito yung itsura ng mga pictures namin, kayo na humusga. Monster kill. Ito na ang pinakahuling impossible picture. Pinakamahirap. Tawag ko dito underwater camping. Hindi ba obvious? Mukhang nag-e-enjoy silang dalawang mag-camp sa ilalim ng dagat. Tanong, paano? Magsimula muna tayo sa kung ano meron ako. Meron akong tent na good to go. Para sa laptop naman, nakahanap ako ng sira sa marketplace. Pwede na. Sira talaga to. Oh, gosh. Sira talaga. O, sira talaga yan, pre. Talagang props lang yan. Yung upuan at table naman, gusto ko sana yung parehong-pareho katulad dun sa picture. Buti na lang nakakita kami ng parehong-pareho sa marketplace ulit. Kinailangan ko rin siya puntahan personal para ma-make sure na parehong-pareho talaga. Ganyan na ganyan, pre. Sabi sa'yo. Oo. Panis. Patibay yan, tol. Patibay yan. Ito nga mismo, no, pre? Ano masabi mo, boy? Ito yung hinahanap natin. Yan nga yung hinahanap natin. Ngayon may mga materyales na paano ba ito lulubog sa dagat? Kung naalala niyo si Boy Totoy, sumisid siya dati sa dagat para kay Kong TV. Yung tumulong kay Boy Totoy si Sir Christian aka Salty Dude Scuba. Nag-reach out ulit ako sa kanya in the hopes na tulungan niya ako. And base sa conversation, mukhang G naman siya. Pero posible naman yung shot na yon kung sakaling kalmado. Yeah. Yun yung window na hinahanap natin. Oo, sige. It's usually very early. Kasi yung area na yon, rocky, sandy. So, depende kung gaano kagaling ka mag-hold ng breath mo. Hindi, gagawin natin yan. Nagkita kaming dalawa ni Sir Christian sa Batangas para sa mission. Ready na nga kami. Yung table at upuan, nakasetup na. Kaya dumiretso na kami sa location. Isa-isa nang nilubog yung mga gamit. Sumisid-sisid na rin kami ng napakatagal para makuha namin yung shot. At nagawa namin. Natapos nga. Pero may bad news. Tinatry kong i-read yung memory card ko dun sa may GoPro. Pero hindi siya nagre-read. Hindi ko siya mabuksan. Stress ako ngayon. Kasi yun yung pinakahuli kong kailangan na video na sobrang pinaghirapan talaga namin. Tapos hindi ko makita yung file. Hindi ko mabuksan and baka hindi ko na siya makita. Humingi naman ako ng mga tulong sa professionals kung magagawan ba ng paraan to. Sinubukan ko, pero nakatanggap agad ako ng news. Nakita ko sa email ko na unrecoverable na yung SD card. Ibig sabihin, wala na. Nawala na lahat ng nirecord namin. Lahat ng pagod, lahat ng oras na ginulgol namin doon, wala na. Dito na ako napaisip kung ano ba yung gagawin ko next move. Siguro ito yung dahilan kung bakit ito yung panghuling impossible picture. Kasi nga, sobrang hirap, 2 beses ko ulitin. Nakorap siya. Oh, shit! Yup. And now, nagkaroon kami ng split second decision, kami dalawa, na ulitin. If ever okay lang sa'yo and meron kang free time, gawin natin ulit. Sunday, gusto mo? Agad-agad? Oo, pumunta ako Sunday. It
It is time for round 2. Second chance sa buhay kumbaga. Ang difference lang ngayon, kami lang dalawa ni Pat ang gagawa. Medyo kinakabahan nga ako pero sa totoo lang mas lalo akong na-excite. Pagkarating namin sa location, dahan-dahan na namin binaba sa tubig yung mga gamit. Kahit ako, hindi ako makapaniwala na paunti-unti na nabubuo yung underwater camping setup. Kulang na lang may mag-camping talaga underwater. Sinubukan muna namin ni Pat kung paano. Let's go guys! Nung una, nangangapa-ngapa pa nga kami. Patagal ng patagal, hindi pa rin namin magawa yung shot. Nakapagod sumisid. Napansin ni Kuya na si Patrick yung may problema. Hindi pala siya marunong sumisid. Kaya sinadya sa akin ni Kuya na best possible option kung ako na lang mag-isa sisisid. Kundi lalakas yung alon at baka hindi na talaga namin magawa yung picture. Ano pa ba magagawa ko? Syempre, sinugal ko na. Solo camping. Kahit ako mag-isa, nahirapan pa rin akong bumaba. Pero ang iniisip ko habang ginagawa ko to, yung mga pinagdaanan ko sa mga nakaraang pictures, huli na to. Might as well ibigay ko na ang 100% lakas. God!